ako na maggawa tayo ng banana cake. Ang mga kakailanganin, what we are going to need is 4 pieces of ripe bananas. Kung malalaki siya, pwede ng 3 yung mahaba na malalaki. Ayan, pwede na siyang 3. 2 eggs, medium or small. A pinch of salt. 1/4 teaspoon or 1/2 teaspoon of baking soda. 1 cup of sugar. Ni-reduce ko siya in 3/4 kasi masyadong matamis yung banana natin kasi overripe na siya. Tapos pwede kayong gumamit ng butter, 1/2 cup of butter, or gumamit ako ng oil, sunflower oil, mas healthy siya. 1/2 cup of sunflower oil, 1.5 flour, at saka meron tayo ditong crushed nuts. Kung anong gusto nyong nuts nung prepare nyo. Ito ay I don't know what's the name of this, almond? No, kalimutan ko na. Ayan, tapos need natin ng vanilla extract, 1/2 teaspoon of vanilla extract. At saka mag-grease tayo ng molder natin. Nilagyan ko siya ng oil, tapos kinot ko siya ng flour para hindi siya masunog pag binake natin. So, let's begin, guys. Ayan, unahin natin yung sugar at oil. Mix natin siya at yung 2 eggs. Oops, may nakasama. Sumama yung ano. Ayan. 2 eggs. Tanggalin natin yung may nakasamang egg yolk. So, ayan. Lagyan natin ng 1/2 teaspoon of vanilla para matanggal yung lansa ng itlog. And then, i-whisk na natin siya. Pwede kayong gumamit ng hand mixer or electric mixer. I-mix na natin siya hanggang sila ay natunaw yung sugar. Just make sure na tunaw na yung sugar. Hindi na siya buo-buo. Ayan. And then, pwede na natin ilagay yung saging. Ayan. Mix natin siya ulit. Tapos, pag samasamahin na natin yung ating mga dry ingredients, yung baking soda, at saka salt. Pagkatapos, strain natin siya
para walang mga buo-buo. Kung meron mang naligaw dyan kung ano, sift natin tea. Kasi may mga malalaki siyang parts na katulad yan. Ayan. And then mix natin ulit. Mix natin. Pwede na natin ilagay yung nuts. Yung nuts natin, huwag nating masyadong pinuhin yung pagkadurog para meron siyang nutty texture na makakain natin pag naluto siya. Gagamitan na lang natin siya ng spatula. Okay na. Lalagay natin siya sa mold na greenies natin at saka nilagyan natin ng tag dito, flour. So, ito na siya yung butter natin. Banana butter. Tapos set na natin yung oven. Buksan na natin into 180 for 45 minutes or less than. Depende. Ano nyo na lang. Toothpick check. Toothpick check yung pag wala ng mancha sa toothpick ay luto na siya. Para hindi siya ma-over ma-dry. Ayan, pasok na natin yan. So, ayan guys. Wait natin siya hanggang mag-sit guys. Naluto na yung banana cake natin. At pinamig natin siya ng konti. Tapos i-transfer na natin para mas mabilis lumamig. So, wait guys. So, look, hindi siya nasunog sa ilalim dahil greenies natin yung mold. Tsaka nilagyan natin ng flour. So, baliktarin na natin. So, this is it. Ganito na yung ibabaw niya. Mas gusto namin kasi yung medyo crunchy siya. Pero hindi siya sunog. Brown lang siya. Golden brown. Kasi mas masarap siya parang crunchy sa ibabaw. O yung mga edges niya. So, it depends on you. Kung ano yung prefer nyo. Yung medyo pero sa gitna nito guys is medyo moist pa rin siya. Hindi siya dry. Ayan. Toothpick check nyo na lang. So that's it guys. Sana ay bigyan ko kayo ng idea on how to make my own kind of banana cake. So try nyo yan mamaya. Palamigin muna natin. Masarap to sa kape, sa tsaa, sa chocolate drink. So, thank you guys for watching. Sana i-try nyo sa bahay.